Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil sinamahan mo kami sa umagang ito. Salamat sa kapangyarihan na naranasan po namin sa umagang ito. Salamat sa iyong presensya. We believe, Lord, na kinilos mo po ang bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa amin sa umagang ito. We believe, Lord, na pinagaling mo na po ang bawat isa. Hallelujah. Salamat po sa kapayapaang na nararanasan po namin sa iyong presensya. Salamat po, Lord. Sa iyo ay wala po kaming pangamba, Panginoon. Wala kaming dapat na ipangamba. Ikaw ay dakila. Hallelujah. Ang iyong kapangyarihan ay dakila. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, kami iyong sinasamahan at iniingatan. Minsan pa, Panginoon, pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito ay mararanasan po natin patuloy ang pagkilos ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At bubuksan po natin sa umagang ito ang matagal ng kinocover ng kaaway. Amen. Makikita po natin sa liwanag ng kanyang salita ang buhay na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya po, ang bawat isa sa umaga pong ito ay makinig, amen, at makinig. Yun lamang po ang hiling ko sa inyo, amen. Kaya, noong bata pa tayo, di ba naglalaro tayo, amen. Pagbilang ng 3, nakatago na ang lahat. So, sabay-sabay na po natin itago yung cellphone na yan. Pagbilang ng 3, nakatago na ang lahat ng cellphone. 1, 2, 3. Okay. Kasi po, pag nagsi-cellphone po kayo, magdadalawa po yung isip natin. Nakapokus sa cellphone at nakapokus sa dito sa harapan. So, sa umaga pong ito, for just 30 minutes lang po itong preaching na to. 30 minutes lang po yung i-focus nyo sa akin. Amen. Amen. Hallelujah. So, meron po tayong pag-usapan sa umagang ito. Yun po ay ang wise and foolish builders. Nasaan yung clicker? Okay. Sige po. Start na po tayo. Okay. Sa Matthew 7, verse 24. Everyone then who hears the words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. 26. And everyone who hears this word of mine, and does not do them, will be like a foolish man who built his house on sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Okay. So, ang Diyos po ang magpala at tayo po ang tumanggap ng biyaya sa umaga pong ito. Hallelujah. Meron pong dalawang uri ng tao na pinag-uusapan po natin dito. The one is the wise man and the other is the foolish man. So, yung wise man, 100% siya po ay naligtas. Na-save po siya. But yung foolish man ay napahamak po siya. Okay, so they both built a house, but their method of building of house is different. So hindi po sila magkaparehas ng paraan na kung paano po nila ginawa yung bahay. Okay, the foundation is one. Kaya nga po yung foundation, sabi po dito, the foundation is the most important parts of the house.
because all the weight of the house to be depends on it. So, yun daw pong bahay, okay? Ito po daw ang pinakadapat na pinakamatibay sa lahat. Dahil kung yung po itatayo mong bahay ay naka-base doon sa pinaka-foundation, kaya nga, so dapat matibay po yung pundasyon ng bahay na ito. At kahit gaano pa kaganda yung bahay na itatayo mo rito, kung ang foundation naman po ng bahay nito ay mahina, so ito po ay mawawasak agad-agad. So kaya napakahalaga po ng foundation. At pagdating naman po sa spiritual na life po natin, spiritual na buhay po natin, wala po tayong ibang foundation kundi si Jesus. Hallelujah. So, but the wise man built his house on the rock. In Luke chapter 6:48, sabi po doon, they are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. So makikita po natin yung pong sinasabi na foundation. Yan po. They are like a man building a house who dug down deep and laid down on the rock. So hinukay niya ng hinukay yung lupa at hanggang sa matagpuan niya po yung rock. Okay? Next slide po. So ayan po. Diyan po pinakita kung solid layer of rock beneath the soil. So, ginawa po ng wise man, hinukay niya po na hinukay yung lupa na yan hanggang makarating po siya doon sa bedrock. At doon po sa ibabaw ng bedrock na yon, niya itinayo yung bahay niya. Okay? So, ang wise man na tinatawag dito, siyempre po, pinag-iisipan niya yung bahay na itatayo niya. Hindi niya agad-agad ito itatayo basta-basta lang. Okay? At, ayun. Hindi niya ito itatayo lang doon sa buhangin, kundi doon po sa bedrock. Sabi po ng verse 25, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on the house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. Okay, next slide. So ayan po, pinapakita po dyan yung dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay. So everyone then who hears this word of mine, and does them, will be like a wise man, who built his house on the rock. So yun daw pong nakikinig. So ito po yung sikreto. Nakikinig at nagsasagawa ng buhay ng salita ng Diyos ay matutulad doon po sa isang wise man na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang ulan, ang hangin, at ang baha. Subalit na natiling nakatayo yung bahay niya. Amen? Siyempre, gusto natin po na ayaw po natin na masira yung bahay natin, di ba? Kagaya ng isa. So, sabi po dito, everyone who hear these words of mine. So, ang talata pong ito ay doon po sa pinag-aaralan po natin na Sermon on the Mount. Okay, so kung saan nagsimula po ang Sermon on the Mount doon po sa chapter 5 ng Matthew chapter 5 at natapos po ito sa chapter 7. Chapter 6, kasama po yan. So lahat ng inaaral ng ating Panginoong Hesus, sabi niya doon, everyone who hear these words of mine and does them will be like a wise man. So ibig sabihin na ang salita daw po ng Diyos ay dapat, kapag ito'y napakinggan mo, dapat ito iyong sinusunod. Amen? Hallelujah. So mapalad po tayo mga kapatid dahil nandito po tayo at naririnig po natin ang salita ng Diyos. Okay? Hallelujah. Compare po natin buhay natin. Nandun po sila, yung iba nasa labas, hindi nakikinig. Walang napapakinggang salita ng Diyos. Balit mapalad po tayo. Nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. And I believe na tayo po ay isa doon po sa wise man. Amen? Amen. Kaya ang mga taga-NCF, nakikinig yan. Hindi yan nagsa-cellphone. Kahit tingnan mo pa yung katabi mo. Hallelujah. Amen. So, mahalaga po ang salita ng Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, kasama po ito sa tagumpay natin. Amen. So, ito po yung sikreto. Sikreto po ng bawat Kristiyano. Ang bawat Kristiyano, ang taga-NCF, pagdating sa bahay, nagbabasa yan ng Bible. So, pag nakita niya yung cellphone, di niya agad yan kukuhanin.
Amen? Kundi, totoo ba yung sinasabi ko? So, di ba? Talagang addict tayong magbasa ng Bible, di ba? Addict tayong magbasa ng Bible. O addict tayong So ano naman po ang nangyayari sa isang taong binabaliwala niya yung salita ng Diyos? Okay? So, sabi po dito sa ating pinag-aaralan, and everyone who hear these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. So, doon niya itinayo yung bahay, doon sa buhangin lang, sa ibabaw ng buhangin. Doon niya itinayo yung kanyang bahay. So, ito yung tawag doon, foolish man. Okay? Di niya pinag-isipan yung tinayo niyang bahay. Sayang lang. Dahil nung dumaan yung bagyo, dumaan yung ulan, nawasak yung bahay niya at hindi na napakinabangan. So again, ano yung sinasabi doon? Ano yung pinapatungkalan doon? Yung taong na nakapakinig ng salita ng Diyos. Sabi nung isang kapatid, mahal ka ni Jesus. Pumasok dito, lumabas doon sa kabila. Amen? Hindi inintindi. Amen. So sa umagang ito, I believe na kapag narinig mo yung salita ng Diyos, hindi ito lumalabas doon sa kabila. Amen? Kundi bumababa ito doon sa puso. Hallelujah. And the rain fell and the floods came again. The winds blew and beat against that house and it fell. And the grate was full of heat. Ang taong ito ay napahamak. Okay? Sabi po doon, and the grate was the full of heat. So hindi lang po ito basta-basta lang na nasira yung bahay. So sa mga tao na hindi niya pinapahalagan yung salita ng Diyos. Sabi dito, great was the fall of it. Hindi lang to sa pagkaraniwang kapahamakan, no, it's not. Great was the fall of it. So maaaring ito po yung nagpapatungkol sa darating na judgment, mga kapatid. Napahamak po ang taong ito. So, hindi lamang pala sa buhay na ito tayo nakakapakinabang sa salita ng Diyos, kundi maging sa darating na buhay. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo na mayroong langit, mayroong buhay sa kabila? Amen. Totoo po, na mayroong buhay na naghihintay sa atin doon po sa kabilang buhay. Again, temporary lamang po ang ating buhay dito. Napakadali lang. Kanina buhay, nabalitaan natin na matay na. Bilis ng buhay sa mundong ito. So, pahalagahan po natin ang salita ng Diyos at nakakasiguro po tayo na tayo po ay may kaligtasan. Hallelujah. So, kung natatandaan po ninyo, ano po ang nangyari doon po kina Eva at Adan, sila po ay pinagbilinan ng ating Diyos na makakain yung lahat ng bunga ng puno sa Garden of Eden, maliban sa isang puno lang. Okay? Subalit, sila po ay nagpasaway. Sinaway nila ang utos ng Diyos. So ano pong ang nangyayari sa kanila? Diba sila po ay napahamak, napaalis sila doon sa Garden of Eden. At sila'y tumanggap ng sumpa na kung saan dati-dati ang pag sila nagutom, kakain lang sila, pipitas lang sila at kakainin nila. So provided na lahat doon sa loob na yon. Subalit nung sila po ay sumuway, sila po ay pinalayas doon po sa Garden of Eden. At magmula po noon, sabi po kay Adan ay ang bawat yung kakanin mo ay paghihirapan mo, okay? Pagpapawisan mo. Gayun din po kay Eva na pag ikaw ay manganganak, so ikaw ay maghihirap. Amen. So, ito po ang nangyari sa kanila. Dumating po ang kapahamakan sa kanila. At gayon din po mga kapatid sa bawat sa atin sa umaga pong ito, sa atin na mga nananampalataya, ito po isang paalala ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Dapat po natin pahalagahan ang salita ng Diyos dahil ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.
ang nanatiling tapat hanggang wakas. So wala pong ipinangako ang Diyos na kapag tumanggap ka na sa Kanya, ikaw ay yung wala nang pagdaraanan na pagsubok. Meron po. Meron at meron. Maging ang mga alagad ay dumaan din po sila sa pagsubok kung natatandaan po ninyo. Nang kasama po nila si Jesus at sila'y tumawid doon po sa Galilee, sa Lake of Galilee, ay dumaan po yung malakas na unos. At muntik na po lumubog yung kanilang bangka. Salamat na lamang at nandoon po ang ating Panginoong Hesus. So meron po tayong pagdaraanan ng mga pagsubok. Subalit ano pong sinasabi ng salita ng Diyos na ating pong pinag-aaralan? Mapalad daw po ang mayroong salita ng Diyos dahil mananatili siyang nakatayo. Amen? Dumaan man ang pagsubok. Amen? So, I believe na isa tayo doon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ang problema, merong nakikinig sa atin. Nakikinig nga tayong lahat, subalit paglabas naman natin dito, ay nalimutan na po yung napakinggan natin. Okay? Again, pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa. Hindi nakarating sa puso. So, sabi po ng Matthew 13 verse 23. Okay. So, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produced a crop yielding 160 or 30 times what was sown. So, okay, ito po yung parable ng isang magsasaka na nagtanim ng buto, okay, naghagis ng buto. So, mayroon pong 4 na uri ng lupa. Yung pong, ano po yan? Sino po nakakatanda? Hard path. Amen? Rocky, thorny, and good soil. But, yun lang pong good soil ang namunga ng marami. Okay? So, again, physically present but mentally absent. Amen. Baka po, nandito kayo, pero ang isip niyo po ay nandun saan? Ano kaya nangyari sa nilalaban ko? Napatay ko kaya yung kalan? Okay. So, amen na po. So, relax na po tayo. Relax lang tayo. Kapag nagtanim ng buto ng lemon, ano pong anihin? Siyempre, lemon. Amen. Pag guwaba. Pero kapag nagtanim ka ng salita ng Diyos, mag-aani ka ng tagumpay sa buhay na ito. You will reap success. Amen. So, hindi lang tayo basta lingkod-lingkod, tapos walang Word of God. Napakahalaga po ng Words of God sa buhay po natin. Again, sino po ang pundasyon ng ANCF? Si Jesus, di ba? Si Jesus. Siya ang nagsimula ng ANCF. Hallelujah. Hindi po tao ang nagsimula dito, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay nagpapatuloy dahil sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Again, 1 Corinthians chapter 3, verse 10-11. By the grace God has given me, I laid the foundation as a wise builder. So, si Paul po ang nagsasalita dito. And someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one that already laid, which is Jesus Christ. So, sa atin po ng mga Christian, si Jesus lamang po ang ating foundation. Amen. Hallelujah. So, Jesus, hallelujah, kapag si Jesus po ang foundation ng ating faith, it is eternal, immovable. Amen. Hallelujah.
and the only foundation that will stand forever. Hallelujah. Christ is an eternal foundation that can never be shaken. Kapag itiniwala mo ang faith mo sa ating Panginoong Hesus, wala ka nang dapat pang ipag-alala. Dumaan man ang bagyo sa iyong buhay, hindi ka matitinag. Dahil si Jesus ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, upang magtagumpay sa buhay na ito, ay meron po ba tayong pwedeng ipalit bukod sa salita ng Diyos, bukod sa ating Panginoong Hesus? Magsisipag ako? Okay? Oti-oti? Kahit pagod na? Parang si Pastor Marlo. Amen? Oti-oti, pag marami na akong pera, pag mayaman na ako, magtatagumpay na ako. Amen? Ganun po ba ang Kristiyano? No. Kapag ang tiwala mo, ang interest mo ay inalis mo kay Jesus, hallelujah, tsak na mapapahama ka. Dadating ang bagyo at wawalisin ka. Dahil isa lang ang tunay na dapat nating panghawakan dito. Amen? Ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Nakatabi na po ba kayo o nakakausap na ba po kayo na isang kapatid na parang ang sarap-sarap niyang kausap? Kapag may problema ka, may sinishare ka sa kanya, lagi siyang merong sagot na words of God. Amen. Ang sarap kausap ng ganong tao. Ang dami niyang alam sa pangako ng Diyos. Amen. So, ganon din po ba tayo? Amen. Ang mga taga-NCF, laging memory verse, may memory verse yan. Tinatamaan na ba kayo? Amen. Hallelujah. So, amen po ba ang mga taga-NCF? May memory verse yan. Amen. Hallelujah. O simula ngayon, mag-memory verse na tayo. Totoo po yung mga kapatid. Kailangan natin ng words of God. Simulan na po natin. Pag uwi ng bahay, buklatin na po natin yung Bible. Mag-aral na po tayo. Saliksikin na po natin. I promise you, napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Binubuksan po ang ating isipan ng ating Panginoon sa umagang ito. Matagal nang kinover ng kaaway. Kinalimutan na nating matagal ang Bible. Kailan mo huling binasa ang Bible mo? O meron ka bang Bible? Hallelujah. Kailan mo nga ulit itong binasa? Okay? So, yun. Dati-dati nung unang na born again tayo. So, ang sarap-sarap magbasa, di ba? Pero bakit nung tumagal na, tila baga kumakapal na yung alikabok doon sa ibabaw doon sa cover ng Bible natin? Okay? Promise po ba yan, mga kapatid? Pag-uwi natin, pupunasan na natin yung alikabok doon at bubuklatin na natin. Amen? Mahina. Amen! Mahina pa rin. Okay. God is good! Hallelujah. So, bubuklatin na natin yung Bible na yan. Ito po. Hallelujah. Tingnan po natin yung susunod na verse. Bubuksan na po natin yung nakasaradong mga tinaklubungan ni Satan na yan. Okay? Sabi po dyan, for just as the rain and snow pour down from heaven and do not return there until they saturate the earth. So making it produce and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. Next. 11. Okay, so my word that goes out of my mouth will be, it will not return to me without result, but it will certainly accomplish whatever it may delight, and it will have sure success in what I send it to do.
Yun daw pong salita ng Diyos ay kagaya daw po doon sa ulan at sa snow na bumaba mula sa langit at pagkatapos ay ginawa po yung purpose niya para doon po sa mga seed at sa mga halaman upang ito daw po ay tumubo at pagkatapos ito'y mamunga at maging pakinabang sa mga tao. Buto na itatanim at aani sila ng pagkain. Sabi niya dyan, verse 11 po, again, ito po, so my word goes out of my mouth. Gayun din po ang salita ng Diyos na kapag ito'y lumabas sa kanyang bibig, it will not return to me without result. Kapag sinabi ng Diyos, may mangyayari. Hindi daw po ito babalik sa kanya nang walang mangyayari. But it will certainly accomplish whatever is my delight. So, and it will have sure success in what I send it to do. So, ganun po ang ginagawa ng words of God sa buhay po natin, mga kapatid. Kapag ito daw po ay lumabas sa bibig ng ating Diyos, ito daw po hindi babalik sa Kanya nang walang gagawin. Kaya nga po, ang isang taong nagbabasa ng Biblia, ang isang taong mahilig na mag-meditate ng words of God, siya po ay nakakaranas ng tagumpay sa buhay na ito. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Dahil ito po ay hindi lamang basta salita ni numan, kundi ito ay salita mismo ng ating Panginoong Yesus. At kapag ito po ay binabasa mo, meron ka pong naririnig at meron pong revelasyon na ikaw ay natatanggap. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. At ito po ay makapangyarihan. Hallelujah. Amen. Glory to the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya po, ito po ay napakahalaga sa atin, mga kapatid. God's words and promises will always achieve their intended purpose. When God speaks, it is reliable, it has power, and it will not fail to achieve what is desired. So makapangyarihan at mabisa ang salita ng Diyos, may katiyakan at hindi babalik na walang kabuluhan. Ngunit matutupad ang lahat ng kanyang naisin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga po ang lahat ng bagay ay nalika sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos, let there be light, nagkaroon ng liwanag, lahat ay nalika sa pamamagitan ng kanyang salita. Totoong makapangyarihan ang salita ng ating Panginoong Yesus. Kapag ang Panginoon ay nagsalita, may nangyayari, gumagaling ang may sakit. So napakaraming beses na po na ating po mababasa doon po sa Bible. Napakarami na pong napagaling na sakit ng ating Panginoong Yesus dahil totoo po makapangyarihan ang kanyang salita. Kahit na po ang kalikasan, ang mga dyablo ay sumusunod po sa salita ng ating Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus, noong nandun sila sa dagat na bumabagyo, be still, at agad-agad, humupa ang bagyo. The wind died down and it was completely calm. Hallelujah. Mga kapatid, meron bang mahirap sa Diyos? Nothing is too difficult for Him. Kahit na po ang imposible sa tao, ay posible po sa Diyos. In Genesis chapter 18, verse 14, is anything too hard for me? Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you according to the time of life, and Sarah shall have a son. So therefore Sarah laughed within herself, saying, after I have grown old, shall I have pleasure, my Lord being old also. So ito po yung sitwasyon na kung saan ay dumating po ang ating Panginoon doon po kay Abraham. At kinausap niya po si Abraham. At sabi niya sa Panginoon, kay Abraham,
ay sa 1 taon ako ay babalik at ang iyong asawa ay magkakaroon ng baby. Okay? So, at narinig po yun ni Sarah at siya po ay natawa na kung kailan ako ay matanda na. Amen? Taas po ang kamay ng matanda na. May pag-asa pa. Amen. Hallelujah. Oh, sabi niya at gayon din si Abraham ay matanda na rin. So sabi diyan, shall I have pleasure? Maasim pa ba ako? So, my Lord being old also. So, again, mga kapatid ko, Abraham, kahit siya'y matanda na, subalit hindi po nito kayang hadlangan ang kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kapag, sabi po doon sa pinag-aaral natin, kapag ang Diyos ay nagsalita, hindi ito babalik na walang kabuluhan. Mayroong mangyayari. Sinabi ng Diyos kay Abraham, ang iyong asawa ay magbubuntis. Okay? So, next verse po. Genesis 21:1. And the Lord visited Sarah as he said, and the Lord did for Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the same time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of the son who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac. So, ang ibig sabihin ng Isaac ay laughter. Okay. So, wala pong hindi kayang gawin ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kahit pa sinabi na ng doktor na wala nang pag-asa, but kapag niloob ng Panginoon, wala pong magagawa ang salita ng doktor, kundi higit ang salita ng Diyos sa lahat. Amen. Hallelujah. Now, again, the question is, do you still have doubts? Nagda-doubts pa din po ba tayo? In James 1 verse 6 to 8, But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is double-minded and unstable in all they do. So, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. So, dapat daw po tayong magtiwala sa Diyos. Amen. At huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat ay tataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ngayon ay iPhone, susunod Samsung. Ano ba talaga? So, dapat hindi pa bago-bago. Bibigay kaya o hindi? So, may doubt. Amen. Again, ugaliin po natin mga kapatid ang pagbabasa ng Bible at ito po ay napakalaking pakinabang po sa ating lahat. Hallelujah. Amen po ba tayo doon? Amen. At ating pong sundin. Hallelujah. Psalms chapter 119, 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, kahit na ang salita ng Diyos, amen, ito po ay liwanag sa ating mga paa at tanglaw sa ating nilalakaran. So, kung minsan, may mga decisions tayo na ang hirap pagdesisyonan. But sabi diyan, kapag daw po, ang salita daw po ng Diyos, ito po daw ay isang liwanag sa atin. So, maniwala po kayo na kung tayo po ay dumadating sa na hindi tayo makapagdesisyon, tutulungan tayo ng ating Panginoong Hesus. Makikita natin sa liwanag ng kanyang salita ang nais nating maunawaan at ipapakita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi ko nga po ay ang kanyang salita ay ilaw sa ating daraanan. Okay? Again,
madilim at napakadilim na po ng mundong ito. Okay? Nakikita pa naman po natin yung kaguluhan sa kabi-kabila at yung mga nag-aambang kaguluhan, lalo na rin po sa atin. No? So, napakagulo na po at napakadilim na ng mundong ito. Napakarami pong nilagay ang kaaway ng mga patibong. Okay? Kasama na rin po dyan yung, sabihin na rin po natin, although hindi naman lahat, but kapag nakakaagaw na ng atensyon at nakakaagaw na ng dapat sanay para sa Diyos, ay hindi natin na ibibigay. Yung time, o social media, laging po nababanggit dito. FB, ano pa ba? You. Ano yung you? Mr. You. Kung merong Mr. Lee, mayroong Mr. You. Ano po yung Mr. You? YouTube. So, kahit antok na. So, Andy scroll, no? Amen. Sino po dito ang nakaka-relate? Andy scroll. Noong una, alam niyo, nung mga bata pa kami, wala pong cellphone noon. Amen. Wala pong cellphone noon. Di uso yun ng cellphone. So ngayon, sumuso na. So pero nung nagka-cellphone kami, so naging addict kami sa cellphone. Amen po ba yung mga may edad na dyan? Mga kapatid, ang katotohanan po, ito po, makinig po kayo. Naisip po ba natin yung mga anak natin na bata pa lang sobra na ako makapag-cellphone? Amen. So, kayo na po ang makakaunawa, makakaintindi. Kung tayo noon na walang cellphone ay na-addict nung tumanda, how much more yung bata ka pa, nasanay ka na. Baka hindi na makilala yung Bible pag-edad. Pero again, nasa magulang naman yan. No? Pero kung sakali mang ganoon, so may panahon pa, may time pa para ituwid ang dapat ituwid. Amen? Kasi aminin naman natin na napakalaki rin ng tulong na nagagawa nito. Okay. Pwede kang maglaba habang yung hindi ka nakatingin sa anak mo. So nagsiselfon lang yung anak mo. So ang laking pakinabang, di ba? Pero paano naman yung bata? Di ba? Paglaki niya, okay. So, reminder lang po sa umagang ito. Hallelujah. Sabi daw po ng salita ng Diyos, ang Diyos daw po ay mapanigbuguhin. He is a jealous God. Okay, alam ni Lord ang puso natin, ang desire natin kung bakit tayo narito. Amen. Of course, para sumamba at para makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Now, again, question, love pa po ba natin si Lord? Amen. Amen po ba? So, balik ulit tayo sa Bible. Amen. Ito ay, ano po ito di ba? Salita ni Lord at love letter ni Lord sa atin. So, again, nung bata pa kami, so ang way ng paglalabing-labing ay sumusulat. At kapag may natanggap na sulat, so laging binabasa yon, talagang met-maya binabasa. Kasi mahal niya yung sumulat. And same thing din po sa words of God. So, met-maya, amen, kasi mahal natin si Lord. Gusto natin lagi nababasa yung love letter niya. Amen. Hallelujah. Okay, so malapit na po tayo matapos. Revelation, chapter 3, verse 14-16. Medyo may konting topic lang naman. Okay, to the angel of the church of Laodicea, write these are words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were not either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold,
I am about to spit you out of my mouth. So, ayun, kasi yung dati-dati, love niya si Lord, mainit yung pag-ibig niya sa Lord. So, dumating yung time na lamig na siya. Hindi naman nalamig. Sabi niya, buti nga kung malamig eh. At least may chance pa na magbago. Pero yan, malagihay na yung temperature niya. So, ang kape, kapag malamig, pwede pa rin inumin. Iced coffee. Ice cold. Pero kapag yung alanganan, yung malamig na hindi mo alam, mainit ba, malamig, ang hirap inumin, di ba? So, ganoon din po sa atin, mga kapatid. Amen. So, tinatanong tayo ni Lord, mahal mo pa ba ako? Pero si Lord, mahal ka niya. Amen. Hindi magbabago yon. Walang makapagbabago doon sa pag-ibig ng Diyos. Mahal ka ni Lord, kapatid, at ayaw kanyang mapahamak. Namatay siya para sa iyo, inalay niya ang inyong buhay para sa iyong kaligtasan. Amen? So, again, mayroon pong dalawang uri ng buhay na ipinakita ang Panginoon sa umaga pong ito. Okay? Wise and foolish builder. So, I believe na lahat po tayo ay, ang nais po natin ay maging wise builder po tayo. 2 Corinthians 6, 1 and 2. Last na po ito. As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For He says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the time of salvation. Hallelujah. Praise God. God is good. Okay, all the time. Tayo na po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Pwede ka. Awitan po natin si Lord. You